Magandang araw mga kapolitika at welcome back dito sa ating YouTube channel. Sa vlog na ito ay ating tatalakayin at pag-uusapan itong si CJ Opiaza, itong ating pambato dito sa Miss Grand International. Ating pag-uusapan kung talaga nga bang sincere itong si Mr. Nawat dito sa pag-recognize sa ating pambato. Pero bago ang lahat ay huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe muna kayo dito sa ating YouTube channel para updated kayo sa ating mga latest issue. I think it's this year is 12. We're looking for, of course, one is a beauty, body, brain, and I want some more business also. I mean, the value of the beauty queen must be doing some business, make it commerce getting better. So our candidate for this year, so many stunning. Also, Philippines. CJ. Yeah, we will see who gonna be Miss Grand 2024 on 25th October. So ating pag-uusapan itong ating pambato. Balik tayo dito sa ating pambato mga kapolitika kasi recently is ating napag-usapan itong sigalot between dito sa Miss Grand International at dito sa Miss Grand Cambodia. But ngayon naman is balik tayo dito sa ating kandidata na si Miss CJ Opiaza kasi kahapon po is nagkaroon ng parang singing competition dito sa mga kandidata ng Miss Grand International. At napasali nga doon sa top 15 itong ating pambato na si CJ Opiaza. And usap-usapan kasi itong naging reaksyon ni Mr. Nawat kasi dito makita kung talagang gusto niya ba yung isang tao or hindi. Just like nga doon kay Atisa Manalo na kung saan is nung andun na siya rumampa doon sa Miss Cosmo ay nakasimangot yung isang judge doon na naging reason bakit natalo itong ating pambato. But kabaliktaran po dito kay CJ Opiaza na kung saan nakuna ng camera itong sinawat na nakasmile siya. Okay, so all smile siya nung nakita niya si CJ Opiaza na kumakanta kasi nga nagkaroon ng singing contest itong mga kandidata dito sa Miss Grand International at merong top 15. So, ang sabi doon ay nakita natin sa listahan na andun nga si CJ Opiaza itong pambato ng ating bansa. So, ang tanong ngayon ng nakarami is talaga nga bang sincere at makatotohanan itong ipinapakitang mga gesture ni Mr. Nawat dito sa ating pambato mga kapolitika. Okay, kasi nga alam naman natin yung history ng ating mga kandidata na kung saan is hindi nga talaga nananalo dito sa Miss Grand International dahil dito sa mga personal na issue. Okay, at ang sabi nga ng iba ay baka kinukuha lang yung loob ng ng Pinoy, ng mga Filipino supporters dito sa mga beauty pageant. Kasi nakukumpara ko lang mga kapolitika, parang para sa akin nga is mas okay nga itong Miss Grand kasi hindi siya money making, hindi sila nagpapabotohan at hindi ganoon ka talagang hina-highlight yung mga botohan, unlike dun sa Miss Cosmo na parang oras-oras ay talagang hina-highlight nila dapat na kailangan na bumoto para makapasok yung contestant mo. Dito sa Miss Grand, ang ibinibigay nila sa mga kandidata is yung experience. Okay, at yun nga ang sinasabi natin dito kay CJ Opiaza, hindi niya man mauwi yung corona kasi nga imposible yun. Liban na lang talagang magbago ng ihip ng hangin itong si Mr. Nawat. Yung talagang kukunin lang dito ni CJ Opiaza is yung experience kasi libre naman at yung makakapunta siya sa iba't ibang lugar, makakatikim siya ng mga pagkain, i-enjoy niya na lang yung moment kumbaga. Okay, so yun ang ating pinopoint out dito. So yung tanong ngayon na concern ba or talagang sincere nga ba talaga itong si Mr. Nawat? Well mga kapolitika, tayo po ay 50-50 po yung ating pag-iisip dito at yung ating verdict dito sa ipinapakita ni Mr. Nawat kasi nga sa sinasabi natin kasi baka kinukuha niya lang yung loob ng mga Pinoy. And hindi naman ito yung maging basis kasi nga even nga doon sa Miss Cosmo nung rumampa na itong si Atisa Manalo, nakita pa nga natin na ng camera na nakapalakpak itong CEO ng Miss Cosmo na si Bawang. So hindi po yun guarantee na kasi nakita natin nakasmile, nakasali siya sa top 15 ay sure na tayo na nagustuhan siya ni Mr. Nawat. Hindi po ganun mga kapolitika kasi baka naman mag-expect na naman tayo at the end of the day ay luhaan na naman ang ating kandidata at tayong mga supporters ng mga Pinoy. So in other words is wag tayong magpakampante, enjoy lang natin yung moment, manalo or matalo
ay less yung expectation, kumbaga hindi na ganoon ka hirap mag-move on. Katulad dito kay Atisa Manalo, nakita natin na sobrang dali na naka-move on itong si Atisa kasi parang alam niya na yung mga galawan dito sa Miss Cosmo at meron na rin siyang mga hint mga kapolitika. Okay, kung kaya ang after nung hindi natin siya nakita na umiyak no si Atisa Manalo, siguro na disappoint rin siya somehow, but hindi na talaga natin siya nakita na umiyak or humagulhol. At nung pagkatapos nga doon ng ng Miss Cosmo ay all smile itong si Atisa na nakihalubilo dito sa kanya mga supporters sa mga Vietnamese at mga Pinoy. So ang dali niya pong makamove on at meron niya siyang mga positive at good vibes na mga words dito sa pambato ng Miss Indonesia na kinurunahan sa Miss Cosmo. So in other words dito is siguro sa tingin ko mga kapolitika ay hindi na masyadong nag-expect itong si CJ Opiaza. Yes, andun yung moment na ibigay niya yung kanyang best, but hindi siya nag-expect ng malakihan dito sa Miss Grand. Kasi alam naman natin na sila ay nagluluto-luto ng mga kandidata na gusto lang ipanalo dito. Okay, so yung sa atin lang ay enjoy na lang yung moment at talagang kasi libre naman at yung experience mga kapolitika. Okay? So kayo sa tingin nyo ba ay sincere itong si Mr. Nawat sa ipinapakita niyang ugali dito kay CJ Opiaza? Most especially nung nakarang araw ay pinuri niya itong si CJ na isa pala itong pasarela coach. So talagang namangha itong si Mr. Nawat. Mag-comment down below at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo dito sa ating YouTube channel para updated kayo sa ating mga latest issue. Getting shrimp because I really love seafood. We have a lot of seafood in the Philippines, so I'm like trying to bring the Filipino side of me here. And I actually have my plate there already, and I have rice. That's a very Filipino of me. But I am really enjoying all the Thai food. Also, the singers are Filipinos. Just a little background to all of us watching this video. I'm just so proud to be here. Yeah. I do love Thailand. I was in Thailand last year, and that was the very first time I saw the beauty of this place, and I've always wanted to go back. And this is just the perfect moment to be here again. Not only in a competition, but still, of course, enjoying the beauty and fun of Thailand. Thank you.